A day in my life as a work from home mom. Ito nga yung araw na umuwi kami ng Mindoro at sa wakas after 5 years makakapagbakasyon na kami. Excited nga yung bata dyan kaya ayan siya na yung nag-impake ng mga damit niya. Saturday nga kami bumiyahe at may work pa nga ako nung araw na yan. Sunday pa dapat kami babiyahe pero dahil walang pasok yung ate ko ng Saturday, ayun sabi ko Saturday na lang kami umuwi para medyo mahaba-haba yung bakasyon. Nag-leave nga ako dyan ng 1 week pero medyo hindi pa nga pumapayag yung client ko dahil ako nga lang yung VA nila. Kaya sabi ko mag-online na lang ako kahit 1 hour a day. Isa nga din yan sa reason kung bakit hindi ako makapagbakasyon ng matagal dahil nga ako lang yung VA nila at most of the task ako lang yung nakakaalam. Pwede din naman talaga akong hindi mag-leave dahil nga work from home tayo so pwede tayong mag-work kahit saan. Pero dahil hindi ko nga alam kung malakas yung signal or alam nyo yon yung internet. Kaya nag-leave na ako para sure at hindi tayo ma-stress habang nasa bakasyon. At wala din talaga akong backup na internet dito sa bakasyon na to. Data lang yung gamit ko. Ang dami kong daldal at ayan, nasa Batangas na nga kami dyan at nag-aantay na lang kami dyan para sumakay sa barko. Parang mga 2.5 hours pala yung biyahe namin from Alabang to Batangas Pier. Almost 1 hour din pala kami nag-antay ng bus sa Alabang bago nakasakay. Ito na nga lang inagahan namin dahil medyo mahaba nga yung pila doon. Mga 10 AM nga pala kami nakarating sa pier at 10:30 naman yung sasakyan naming barko. After nga namin makabili ng ticket, nag-antay lang kami doon sa waiting area. Kakain pa nga sana kami dyan kaya lang maya-maya nagtawag na nga ng pasahero na pwede na daw umakyat doon sa barko. Grabe, sobrang init nga ng lalakaran namin dyan papunta dun sa barko. Kaya tamang-tama lang talaga yung pagbili ko nitong Metro Sanis na sunglasses. Gamit na gamit ko talaga to kahit sa pagligo sa dagat. At ayan, for the food trip nga ang mga person sa barko na parang nagpiknik lang. Isang bag namin dyan, pagkain lang talaga ang laman. Pag bumibiyahe talaga kami, ang hindi mawawala sa baon namin ay yung cup noodles. Ewan ko ba ang sarap kumain sa barko ng cup noodles. Nagbaon na kami dyan dahil sobrang mahal niyan sa barko. At syempre, hindi rin mawawala ang nilagang itlog sa biyahe. O diba, kumain at natulog lang kami dyan. Tapos namalay kami ay nasa Kalapan na. Mga 12:30 nga kami nakarating ng Kalapan at ayan, tirik na tirik talaga yung araw. At medyo malayo nga din yung alakaran. Buti na nga lang din meron ng waiting area para dun sa mag-aantay ng van papuntang Pinamalayan. Pagdating nga namin dyan, medyo mahaba yung pila. Kaya hindi kami nakasakay dun sa unang van. Tatlo nga lang kami natira na papuntang Pinamalayan. Kaya ayan, kailangan mag-antay ng pasahero ulit. Mga 30 minutes pa nga kami nag-antay dyan. Buti na nga lang naisipan ng ate ko na pumunta ng Robinson para doon na lang kami sumakay sa minivan papuntang Pinamalayan. Tricycle na nga lang kami papuntang Robinson, buti na lang pagdating namin doon, nakasakay agad kami papuntang Pinamalayan. Mga 5:30 na nga kami dumating ng Pinamalayan, tapos nag-grocery lang ako ng konti sa Pure Gold bago nga kami bumiyahe papunta naman doon sa barangay namin. At ayan, medyo gabi na nga nung nakarating kami ng bahay. Buti na nga lang meron ng nakareding ulam yung asawa ng ate ko. Tapos binigyan pa kami ng malaking isda ng tito ko. O diba, ang sarap umuwi ng probinsya pag ganito yung pagkain. Kaya wala munang diet for today's video. Cheers. At ayan lang muna for today's video and see you in my next mini vlog. Bye!